Kaya naman, let's get closer to nature. Let's go. Let's go. Cut. Hello po. Hello po. Welcome po sa DN Rhea Campsite Review. Welcome po uli kayo. Ang campsite na i-review natin ngayon ay JCM Aqua Farm and Campsite. Ito ay matatagpuan sa Santa Ines, no? Santa Ines Road, Tanay Rizal din. Lagpas lang ito sa mga maraming campsite. Ito ay malapit sa Barangay Cayabo, ano? Magkatabi halos. Ito ay tabing ilog din dito sa Tanay Rizal. Dito, prutas. Pag-uwi, no? Paborito niya rin. Ayan. Dito na tayo sa Santa Ines, San Andres actually. San Andres. Magbabayad tayo dito ng 20. 20 ba, no? 10 pesos na po. Ate na. Dalawa na. Sige. Kasama po kayo? Ito ay sa barangay para kumita naman ng community. Sa DNR po ito, sir? DNR. DNR dahil okay lang naman, 10 lang naman yan eh. Karagdagang kita naman ng government. Siyempre, gumamit ka naman ng nature. Wala sa ano. Kasi ang palatandaan ko lang, Cayabo National High School. Tanong muna tayo. Naabala natin yung nagbabasketball. Dito daw, diretso. Cayabo Elementary School. Ay, dito na. Saan tayo magpapark nito? Yan, no? JCM Aqua Farm Campsite. Tingnan natin. Tanungin natin saan magpapark. Papasok pala dito. Lagpas mismo ng Cayabo Elementary School. Siguro dito magpapark, oh. Baka yata kaya ng motor. Ito malalim.
Ito yung naging setup namin na late nang dating sila Jess. Ito yung tent. Oh, Montana. Ayan. At si Makoy. Yan. Montana rin. Ayan. Oh. Ang kagandahan sa Montana kasi may sabitan ng susi. Yan. Oh. Ayan. At ito ang setup ni Lance. Yan. Ito ang tent namin. Ito kami setup. Ito yung area ng ano namin, common area. Ito kami na gano'n. Ikutin pa natin yung campsite. Kasi di ba 20? Eh pag yan, tumapat lang ng ano. Mula doon sa gate, yung mga nagpo four wheels, dumidiretso dito, ito yung daanan talaga. Kaya yung iba na nakikita nyo sa vlog, nagkakamping dito kasama, kadikit ang sasakyan nila. Ito yun, nakakapasok naman kasi yung ilog naman kasi kayang-kaya ng four wheels, lalo na mga 4x4. Ang may-ari, si tatay, mahilig magtanim-tanim. Actually yan, naglalagay siya ng tanim talaga. Sitaw, ampalaya, ayan. Additional ano lang niya yon, tanim niya. Ang priority niya talaga dito ay pag-aalaga ng hito. Ito ay stock room. Very organized, nakakatuwa dito sa campsite na to. Hindi ganun kalaki ang campsite pero very organized. Number 1 pa lang yung latagan ng tent. Flat na flat. Ngayon dito meron siyang MRF. Oh, isa din. May mga napuntahan na tayo na campsite na marunong mag-recycle ng mga materials recovery facility. Yung iba kasi tapon lang, sunog lang. Pero dito meron siya kahit paano. Nabebenta yung plastic. Yan, may mga bote. Yan, nabubulok, di nabubulok. Bihira yung campsite na may ganito ha. Ibig sabihin, marunong mag-manage yung may-ari talaga. Magde-develop pala uli ang may-ari ng isang palaisdaan na kung saan isa sa mga additional amenities pwede ka mamingwit dito. Dito kasi maglalagay siya ng tilapia at dalag, yung hindi maselan alagaan dito yan sa lupa ilalagay. At nakita ko kahapon, the best pala na area yun para sa campsite. At sinabi naman na may-ari, one day pag ito na develop ng resort, ititira niya yung area na to para sa mga nagka-camping. Very peaceful dito. Kami lang halos na nag-camp. Minsan siniswerte yung may-ari, nagkakaroon ng booking na malaki. Minsan naman ay kaunti lang. Wow! Uy, nalaki na. Oh, nalaki naman ng ito. Ayun, ayan. Aba, malaki itong ilang diameter nito. Ayan, laki ito. Tapos sa kabila yata ay hito din. Ito maliliit ang tilapia dito. Yan tilapia dito. Yan. Sa kabila ay hito mismo. Yan. Gusto sana natin bumili kaso ang dami naming baon na pagkain. Ayan, sa mga pupunta rito, pwede bumili ng mauulam. Ang hito dito at saka tilapia per kilo. Actually may timbangan si tatay dun eh. Kahit saang lugar pwede ka maglatag ng tent. Ayan, nakakatuwa. Ay, mayroon silang tindahan dito. Kahit pa paano, actually dito na kami bumili ng tubig. May butane dito. May mga noodles din. Ayan simpleng tindahan. Ayan Ayan. Tingnan natin na ngayon ang CR. Dito sa ladies, dalawang kwarto yan eh. Ay, tatlong CR. May lababo sa labas. At may shower sa side. Kakaiba yung design, May shower sa side na pwede ka pa mag-shower. Shower ka lang. Tapos, ganun din dito sa side ng boys. Tatlong CR din. May dalawang lababo sa labas. At may shower sa side. Ang kubo dito ay nagkakahalaga ng 3,000 overnight. 3,000 overnight. Good for 8 person na yan. Ganon din ang A-house, mga 3,000 din daw yan. Pero
sa mga darating na panahon, i-develop nila ito. Gagawing aircon na itong mga kubo kasi yung ibang mga guest naghahanap ng dapat aircon ng tulugan. Ito yung bonfire area habang nagkakapi ka sa umaga. Nakakatuwa na may seta. Nakaupo ka dito, nakatanaw ka dyan sa tapat. Ayan, yan yung ilog. Pwede maligo dyan. Yan. Ito naman, open siya. Open facility siya na big hari. Big hari ang ayan. Sa taas, pwedeng maglatag ng tent yan eh. Available yan. Pero sabi ng may-ari ay gagawin na niyang salamin yan. Gagawin niyang aircon para matulugan na lang. Meron ditong laruan ng mga bata. Pwede duyan-duyan dyan. Ayan. Overnight camping ay 400 at 100 para sa tent pitching. Kaya ang score ko dito ay 91%. Sa akin naman, ito ay 92%. Ang CR nila ay may flash. Yun, may flash yung CR nila at meron ding bidet. Tapos, meron din silang mga sink areas. Yung tubig na inumin, pwede nyo namang orderin sa kanila. Meron naman sila dito, yung per gallon. Then, yung kuryente nila, meron sila dito yung generator. Tapos, may mga solar lights. Then, pagdating naman sa wifi, meron silang 70 pesos na bayad sa wifi. Ang recommendations ko naman dito ay magdagdag siguro ng washing area. Kaya't ang final score nito ay 92%. Ito ay highly recommended natin sa mga campers na katulad natin. Sa camping na ito, ang moral lesson na natutunan namin ay control. Focus on the things that you can control. Your words, your attitude, your actions, your effort, your energy. But be ready to face the uncontrollable ones. They are inevitable. Katulad din ng pagluluto, hindi mo kailangan ng malakas na apoy. Maaaring masunog ang iyong niluluto. At sa mahinang apoy naman ay maaari itong mahilaw. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay sagana tayo sa kahoy na panggatong. Ang lahat ng labis na mayroon tayo ay mauubos din pagdating ng araw. Matuto tayong magtira para sa ating sarili. Anuman ang ating taglayin, labis, sapat o kulang man, ay nasa atin pa rin ang kontrol. Yan po ang moral lesson na natutunan namin sa campsite na ito. Maraming salamat po sa lahat ng aming mga viewers and subscribers. Abangan nyo pa po ang mga susunod na campsite review na aming gagawin. Salamat po. Kaya naman, let's get closer to nature. Let's camp. Malamig tubig. Yan ang si Boss Jess ang nagluto ng crispy crab. Crispy crablet. Crablet yung maliliit ano.
Mula dito sa parking, dito nagpark yung mga motor kasi hindi naman kaya tumawid ng motor. Ang kaya lang tumawid ay mga 4 wheels. So lalakad ka. So kung may bitbitin ka, napaka kaperanggot lang naman ang lalakarin. Tanaw mo na yung campsite. At dito sa mga katabi niya, may mga campsite din. Yung location nitong GCM Aqua Farm campsite ay katabi rin halos ng Marilaki. Nandun banda yung Marilaki. Ayan, Marilaki yan. Ito yung GCM. So, bali yung flow ng river ay mula doon papunta roon. Ayan, para sa kaalaman ng nakararami. Nadaanan natin ng mga campsite dyan, The Preserve, Hiatos. Ayan, ang flow ng river mula rito papunta roon. Ayan. So, nakakatuwa at mayroon silang tulay dito. So yung medyo maarte na ayaw muna matubigan, mabasa sa ilog pagtawid. So mayroon ditong tulay. Yan. Nakakatuwa naman, effort talaga yung may-ari ng campsite para magawa itong tulay. So temporary lang naman siya, pero malaking bagay. Kumbaga in case man na lumalim yung ilog, secure yung pagtawid ng mga guest.